Para sa'yo, ano ang pinaka-baduy na local and international brand? Marami. So, Marami. Pero syempre kasi, okay, ayokong ma-hurt yung business eh. okay. Hirap ng tanong na to, no? Oo, naku, artist pa naman to. Welcome to Tough Talk. Oo, tama. Yung gusto I'd ng tao ngayon, mas raw, mas abot, mas inspiring for them. Kasi hindi naman lahat kasing gwapo ni Piolo Pascual. Right, Oo, right. tama. Exactly. Pero si Wamos. Exactly. Ano si Vero kay Vamos? Nawala Mas kay Piolo. mas maraming ano, Ano? abot siya. Abot siya. Ano ang overrated brand locally and internationally? Yo. Yo. What? Overrated Pwede explain. brand. Pwede naman mag-explain. International. Pwede bang international lang? Isang local. Maganda isang local sa international eh. Isang local. Sige, unahin natin international. International muna. Unahin natin international. Ano, kahit anong brand, like, o clothing lang to? Hindi, kahit hindi clothing. Kahit anong brand. hindi Kahit anong brand. clothing. Yeah, kahit anong brand. Wow. Okay, give me time. Yeah, go. Overrated. Overrated. For some reason, feeling mo kasi ganito, ganyan. Kaya overrated sila. Ganyan. Overpriced, overrated. Okay, international brand. Tingin ko overrated ang Rolex. Okay. Rolex. Paano mo nasabi? Overrated pero deserve niya. Okay. In a sense, if you get what I mean. Yeah. Overrated siya para sa akin kasi marami namang tao na hindi naman talaga naiintindihan yung mundo ng relogaan or wala talaga silang idea. They just agreed na maganda yung Rolex. Okay. So, yun. Because of that, naging overrated na siya. Para sa akin, oo. Okay. Once, tingin ko, pag umabot ng isang brand na yung mainstream nag-a-agree na rin kahit hindi nila alam, tingin ko overrated na siya. Pero, Okay, makes well-deserved. Makes sense. Well-deserved yung Good job sa overrated pag-build nila ni ng Rolex. brand. Oo. Okay, next question. Sa local. Yo! Local. Mahal na mahal ko ang local eh. Oo nga eh. Pero, ang hirap din kasi parang wala. Kung wala, okay lang. Kung talagang wala ka nakitang overrated dito. Feeling mo, deserve naman talaga nila lahat. Business na lang locally, tingin kong overrated 7-Eleven. Okay. Bakit? Ang dami na masyado eh. Tingin ko lang parang ang dami nila masyado talaga. Parang bawat sulok, maraming 7-Eleven. Bawat kanto. So feeling ko na overrated na siya, na market masyado sa mga nagpa-franchise. So tingin ko lang. So ang daming mayayaman na nagpa-franchise ng mga 7-Eleven. Okay. So, parang, yun. Tingin ko lang. Parang okay. bigyan ng chance yung mga sari-sari store. Yan. Next question, so Frank. Para sa'yo, ano ang pinaka-baduy na local and international brand? Baduy. Sa preference mo. Kahit hindi clothing. Oo, kahit hindi clothing. Baduy for you. Kung may clothing, pwede naman. Okay. Mas maganda kung clothing. Oo, maganda kung clothing. Para intriguing. Tsaka yung expertise mo eh. No. Right. Baduy para sa akin. Internationally, Skechers. Okay. Baduy siya kung para sa age ko. Pero halimbawa, Agree ako dyan medyo may edad na, okay lang. Okay. Talaga, Pero may edad. Ako nga para sa akin, pang 12 years old siya, 10 years old eh. Ay, actually, pambata Di pala ba? siya. Pambata pala. Pambata. Pero pwede din sa Or pag halimbawa, matatanda. may edad ka ng Zumba, pang Zumba. Yun yun yung na-imagine ko actually. Ganun level. Tita, lola ka na, naka-Skechers ka, pang Zumba, pang jogging mo, okay lang. Yung bata, malamang, no question. Pero sa mga age natin, medyo nababadoyan ako pag naka-Skechers ka. Agree ako dyan. At least fly yung pagka, parang Ian Connor type shit yung pagkadala mo. Pero mahirap gawin
rin yun. So, wag na lang. Naka-skaters pa naman yun si Sopa. What the? Hindi, pero plano ko sana bumili ng Skechers para pang travel. Kasi comfy daw yun pag pinanta-travel. Buti na lang. Kanya-kanyang preference naman yan. Right. Sa local brand. Okay. Sa local brand. Baduy. Local brand na Baduy. Baduy, kanya-kanya naman yan sa taste naman. Pwede yung Baduy siya astig for me. Opinion naman yan. Baduy for you. Yeah, isip ako local Ano bang Baduy sa local? Baduy sa local. Ang hirap ng tanong na to, no? Nako, artist pa naman to. Welcome to Tough Talk. Oo, tama. Artist pa naman to, syempre. Alam mo naman yan. At saka alam niya kasi yung pain pag masabihan ng Baduy yung niya, diba? Ikaw ba may nagsabi na bang Baduy sa MNLA? Naka-receive ka na ba ng ganong comment? Well, from someone significant na... Wala naman. Wala eh. Siyempre mga keyboard warrior yan, meron yan. Kasi you can please everyone eh. Oo naman. Okay, next question. Next question na tayo. Next question na? Wala ka na hindi ka nababaduyan. Para sa'yo, walang Baduy na brand. Sa puso mong wala ka nababaduyan sa Pilipinas. Marami. Marami. Pero syempre kasi, okay, ayokong ma-hurt yung business eh. Okay. So, pinipin mo na lang itong bell. Hindi. Gagawa ko ng paraan. Sige. Tingnan natin yan. Gagawa tayo ng paraan. Okay. Pwede mo explain na magandang way naman eh. Pwede. Tama. Sino ba? Saka disclaimer na natin mga Sob, hindi porkin nabaduyan si Sob, Frank, pangit na siya, hindi na okay. Personal opinion ko lang. Kanya-kanya to. Kanya-kanya preference lang to. Preference niya lang, hindi niya lang pasok sa panlasa niya. Yun lang yun. Tama. So ano na yun? Ano yung hindi pumasok sa panlasa mo? Ang hindi pumasok sa panlasa ko ay... napapaisip ng maigi si Sobrang. Okay, actually, paano ba? Pinag-isipan talaga namin tong Tough Talk na to, Sobrang. Oo. Iniisip ko na lang kasi kung sino yung matutulungan kahit papaano. Sige, pwede. Sinabi ko siyang publicity pa rin yun eh. Baduy. Pwede ma-promote. Oo. Okay. Exactly. So, para sa akin, hirap talaga, no? Mapopromote pa ngayon, no? Tama ko, mapopromote pa nga eh. Tama. Pwede mo sabihin, ba't siya Baduy para sa'yo? Tapos para kanino kaya siya sa tingin mo? Yun. Pwede, di ba? Pwede, di ba? Mga pang matanda. Yun nga yun. Baduy para sa... sobrang hirap, no? Sige gata, balikan natin. Pwede. Para pag may marami ka pang bell, mamaya, at least pwede mo siyang gamitin. Gusto ko yan. Balikan natin dyan. Balikan natin. Pwede pala yun eh. Nasagot mo naman yung international eh. Balikan natin mamaya. Gusto ko yan. Sige. Number 3, for you, sino ang pinakamalaking rival mo sa Pilipinas? Pinakamalaking rival ko? Sarili ko. Hindi pwede yan. Brand. Ng MNLA, sorry. Rival ng MNLA. Oo. Rival ng MNLA. Yeah, sino yung medyo kadikitan niya? Daily Flight. Daily Flight. Yun talaga. Daily Flight talaga. Ang galing sumagot. Yun talaga siya. Sila yung pinakamalalakas talaga sa paningin ko nagpapanggaan. Ang galing sumagot nito. Ang galing to sumagot. Shout out, Koy. Daily Flight. Shout out, Daily Flight. So, Frank, ano yung pinakawalang kwentang marketing advice na narinig mo sa social media at kanino to nanggaling? Marketing advice. Galing sa marketing to si Soprang eh. Correct. Talaga. Pinakawalang kwentang marketing advice na rinig ko. Mahirap yan
Lahat ba ng nakikita mo social media, ano? Kasi Agree ka? very open ako sa marketing na alam ko at the right situation pwedeng gumana kung ano man yan Tama. So, pwedeng kulang lang yung advice niya ng right situation, right timing. Pero, pwedeng gumana. Tama. So, medyo mahirap yung tanong na yun. Sino bang nag-advise nito? Parang ang bullshit ng advice na to. Parang ganun. Oo. Mahirap pag-anahin tong advice na to eh. Or ginawa ko, di man gumana to. Pwede. Maling marketing advice. Sino mo pinapakinggan kong mag-marketing? Dami yan. Di kasi ako nakikinig sa marketer eh. Business owners pinapakinggan ko eh. Pwedeng business owners. Pwede. Basta market Kahit ako ng advice. pangalanan. Basta hindi siya marketer. Advice. O kahit hindi marketer. Basta advice about marketing. Narinig mo, sinabi, social media, whatever. Tapos parang bullshit yun. Or parang hindi mag-work sa akin yan. Or hindi ko trip yun. Hindi ko na lang trip na ginagawa nilang marketing, yung ginagawa nilang clown yung sarili nila. Okay. Self-deprecation. Again? Parang self-deprecation. Ano ba yung self? Yung parang yung dinadown mo yung sarili mo. Oo, ganun. So, yung mga ganong klaseng marketing, hindi ko gusto. Para lang makapagpatawa. Pwede, just to get attention, parang clown na yung ginagawa mo sa sarili mo. So, pag ganun ka mag-market, makakuha ka ng attention, everything, pwedeng yumaman ka rin. Diba? Pwedeng maging successful ka rin. Pero para sa akin, doesn't make the world better. Na kung halimbawa may bata, gagayahin ka. Nakikengkoy-kengkoy ka. Diba? Yung mga bata, gayahin ka. Hindi siya para sa ikagaganda ng mundo para sa akin. So, market right, think harder. Diba? Kasi madali masyado yun eh. Correct. Madali makakuha ng attention masyado pag nagpa-clown ka eh. Yung mga ibang tao, magpapa-clown na lang sa physical nila, sa mga content nila, para lang makakuha agad ng fast money, fast attention. So, kung ganun lang din yung paraan mo, wag na. Think harder. Diba? Medyo challenging naman. So, yun. Alright. Next question. Ito maganda to. Ano yan? Question ko muna, sino yung parang pinaka face ng MNLA maliban sa'yo? Like model, ganyan. Meron ba or wala? Parang random people. Parang yung nakikita ko sa marketing nyo no? Correct. Kasi ang mindset ko actually is yung mga taong involved within the community, sila yung mag-represent ng brand. Okay. So kung sinong pinaka-active within the community, edi siya yung pinaka-magiging mukha ng brand. Okay. Di ba parang reward-based siya? Okay. Kung titignan natin. So now, if kailanganin na talaga or talaga ito na lang yung option na magre-represent ng MNLA, magiging face ng MNLA, would you go for mga artista or influencer? At bakit? I'd say, well, depende sa goal, pero most likely I'd go with an influencer. Okay. Bakit? Kasi mas influencers yung tingin kong pinapakinggan ng mga tao ngayon at tinitignan nila, first of all. And I think mas transparent ang influencers kumpara sa celebrities. Yeah. Kaya, kasi gusto ko kung sino man magre-represent ng brand, kahit papano may alam ako sa personal life niya. Okay. Diba? Kasi parang you're betting on credibility. Yes. Yeah. Right? So, yung mga influencers, mas madaling malaman ang credibility nila dahil mas transparent sila sa social media, I would say. Kaya yun. So, at parang mas relevant ngayon ng mga ang mga influencers. Of course, yeah. Kasi yun yung gusto ng tao ngayon, mas raw, mas abot, mas inspiring for them. Kasi hindi naman lahat kasing gwapo ni Piolo Pascual. Right. Exactly. Pero si Wamos. Exactly. Ano si Pero kay Wamos? Mas maraming abot siya. Relatable siya. Correct. Mas Diba? relatable Kung doon kasi siya. gwapo ni Piolo, papatawa ako. Yun ang point ko. Ito yung iniyan ako Tinatanong mo lang. Talk ba ako, boss? Tinatanong mo lang.